So bagong lahat, luma muna. Nung nakaraan June, sinabing possible i-trade si Nikola Jokic kung sakaling hindi pumirma ng extension ngayong taon dahil sa reason na rin na tumataas yung payroll ng mga player at papasok na rin sa red line itong si Nikola Jokic. May natitira pa kay Jokic na until 2028. May 3 taon pa talaga siya. Kaya nakapagtakang sinabi agad ng team owner ng Denver Nuggets. 33 years old si Jokic kapag natapos talaga yung kontrata niya ngayon. Short-term contract lang din ang kalimitang ibinibigay na extension. Base pa kasi doon, willing pa rin naman magstay sa Nuggets itong si Nikola Jokic. Pero nakadepende na rin sa management kung anong magiging galaw nila. Nauna na kasing itinrade ng Denver si MPJ kapalit si Cam Johnson. Sabi nila, si Cam Johnson sa Nuggets parang hindi lang umalis si MPJ dahil halos same naman sila ng average. Mas mababa pa ang kontrata ni Cam Johnson. Yun nga lang, bihira makaabot ng 60 games. Si MPJ naman parang nabibilang na lang din yung mga games sa kanya dahil meron siyang back injury. Kapag bumalik yun, tapos ulit ang mga season niya or game niya. Saka at least meron teammates na si Nikola Jokic na namamasa. Meron si Cam Johnson na 18 points, 4 rebounds, at least 3 assists per game. Yung first rounder nga lang na binigay ng Denver papuntang Brooklyn unprotected. Pwedeng maging high value pick yun pagdating ng 2032. Kung saan si Nikola Jokic ay posibleng wala na rin sa Denver or kaya pa-retire na dahil 37 years old na siya nun. Pwede pang magamit ng Brooklyn yun sa ibang transaction at habang ginagamit naman ng Brooklyn yun nasa rebuilding process naman, posible ang Denver. Ang dalawang player na dumating sa Nuggets or 3 player kasama na si Bruce Brown, mga umabot ng finals. Nawala si MPJ sa Nuggets, ang pumalit naman yung hindi rumi-rebound si Tim Hardaway Jr. na parang wala din. Kaya binitawan din siya ng Dallas nun eh. Nakuha naman ng Nuggets ngayon sa minimum contract itong si Tim Hardaway. Si Jonas Valanciunas naman nakuha sa trade mula sa Sacramento. Ang kinukonsider niya, iwan ang Denver at lumipat ng Europe. Meron na kasing team ang pwedeng lipatan doon si Valanciunas at nakikipag-discuss na ng deal. Base kasi sa mga report, sawa na si Jonas Valanciunas na maglaro sa isang team na walang winning culture at walang career stability. Dahil nga sa mga gaya niyang role player ngayon na kahit nag-a-average pa siya ng 10.7 rebounds at 1 block per game, gagamitin lang din siya bilang pillar sa isang trade papunta naman sa team na hindi makikipag-compete at magtatanking. Kaya nilagay lang din doon personal reason kung bakit siya aalis ang Nuggets. Kung contract based naman, $10 million sa kontrata niya sa Denver sa isang taon. Sa Europe, ang offer sa kanya 13 million para sa 3 taon. Per year, mas malaki yung sa NBA. Pero ang maiuwi lang ni Jonas Valanciunas sa 10 million niya ay nasa 4.7 million. Yun ang take home pay. Mas malaki pa rin na makukuha niya sa Greece sa loob ng 3 taon dahil dadami ang kaltas ng player dahil sa federal tax, Colorado tax, jack tax, NBA escrow kapag hindi namimit yung target na kita, agent fee at iba pa. In theory, hindi pa rin na-resolve ng Denver Nuggets yung problema nila sa second unit. Depende na lang kung merong young player ang mag-improve at bigla na lang bumulusok next season. Ang 2025 din ang second lowest na merong games na lalaro si Jokic, 70 games. Noong 2023, naka 69 games lang siya nun. Mas marami pa rin yun kumpara sa average ng mga player. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakasama si Nikola Jokic na isang All-NBA team or All-NBA defensive team or kaya isang All-Star level na player sa kanyang karir. Kaya kinukonsider na failed yung nangyaring free agency sa Denver Nuggets dahil hindi naman nila nasolve yung problema talaga na supporting cast para kay Jokic. Ang nasolve nila yung tax apron dahil nga binitawan nila si MPJ. Yung ika-6 na best player pa ng Denver sa lineup nila from last season, hindi pa nila napapalitan si Russell Westbrook. Pero between Westbrook at Tim Hardaway Jr., kay Westbrook pa rin. Para kasing nag-iiba na yung datingan ni Hardaway mula nung nakapag-finals. Meron pa naman mga available player sa free agency ang pwede makuha ng Denver sa minimum contract. Yung last 2025, meron si Nikola Jokic na 34 triple-double
29 points, 12 rebounds, 10 assists at 1.8 steals. Nasa 57% sa field, 41% sa 3-point area. Ito yung pinaka-best season ni Nikola Jokic sa kanyang karir. Na hindi siya umabot ng conference finals at hindi rin niya nakuha yung MVP dahil hindi pa naman talaga naaayos ng Denver yung kanilang roster na by July 7 dun makikita kung sino ang lalagpas sa tax at pwede pang magkaroon ng additional signee ang Denver. Ang karibal kasi ng Denver ngayon sa West or isa sa mga karibal, OKC, pumirma na or pipirma na si SGA ng Supermax contract, $285 million sa 4 na taon. Nakatipid pa ang OKC niyan. Magkakaroon si SGA ng $63 million to $78 million na makukuha kada taon. Kung hindi pumirma si SGA ng kontrata ngayon taon at kung sa susunod na taon pa, makukuha niya kasi yung ikalimang taon at aabot yun na mahigit $80 million. So sa technicality, hindi nakuha ni SGA yung Supermax contract. Papasok ng 2026 season, okay pa rin yung Thunder. Sa 2027 season, okay pa rin sila. Yung 2028, dun hindi alam kung magkakaproblema na ang OKC. Dahil sa next 2 years ng Thunder, sila pa rin ang magiging contender na team na hindi mamumroblema sa malaking tax at sa cap space. May 2 years pa kasi sa kontrata ni SGA na pinirmahan niya dati. Kaya nga sabi ko kanina nakatipid ng $80 million dun ang Thunder dahil pumayag si SGA na ngayon pumirma agad. Pareho din kasi pwedeng pumirma si Chet Holmgren at si Jalen Williams ang kontrata. Parehas din sila makakakuha or posible makakuha ng $245 million na kontrata sa 5 taon. Pareho din ang naging senaryo nila sa Rockets kina Sengun at Jalen Green. Sinong player ang bibigyan ng friendly contract? Sa pagitan ni Williams at ni Chet Holmgren. Si Williams naging All-Star at All-NBA team member. So sa malamang sa kanya ibigay yung max contract. Si Chet Holmgren ang mid-tier player kaya posibleng sa kanya ibigay yung friendly contract na katulad ng kay Jalen Green. Yung nasa $180 million sa loob ng 5 taon, malaking kontrata pa rin yun para sa kanya. Yun nga lang, wag lang si Chet Holmgren mag-aala, Jonathan Kuminga nahihingi ng $200+ million. Mariresolve kasi ng Thunder yung nagiging problema ng Nuggets kahit yung ibang teams. Pwede nilang iwan si SGA at Jalen Williams na merong malaking kontrata na kahit umalis si Chet Holmgren. Meron silang nakaabang na pamalit na ka-align pa sa kontrata ni Williams at ni SGA until 2032. Sa time na yan, 37 years old na si Nikola Jokic. So kahit mag-retire yung mga kasabayan ni Jokic, tuloy-tuloy pa rin yung gagawin ng OKC Thunder. Dahil nga, ang ginagawa naman talaga nila, iti-trade nila yung kanilang mga draft picks para malipat ng ibang taon. Kung gaya ni Holmgren ay malilipat din ng team dahil sa contract dispute sa OKC, pwede nila ulit madagdagan yung 11 first round picks sa loob ng 7 taon. Kasama pa dyan yung mahigit 16 na second rounder. Kaya mariresolve nila yung problema sa tax apron.